Hello, guys, and good day to all of you. In the name of our Lord Jesus Christ. Well, then, as you can see, natapos na po yung Holy Week season. Pero hindi po ito nangangahulugan na tapos na po yung pagsagot sa mga objections against Christian faith and present good reasons why Christianity is true. Well, then, as of this recording, ang ating focus naman dito ay ang mga arguments ng isa sa mga Muslim apologists named Mr. Bashir Sakaging. So, meron siyang argument dito na hindi raw ipinako si Kristo sa krus at siya'y namatay. Hindi raw siya namatay. At ang kanyang argument dito ay ito. Because of the cross, ang tao raw ay masusunog sa impyerno. Saan kaya napulot ni Mr. Sakaging yun, no? Anyway, let's listen to the arguments that he was presenting. At kung nanonood man si Mr. Sakaging yan, I hope he could watch that. So, let's continue. Let's start. Iniligtas ng Diyos. Sabi sa gospel, iniligtas siya ng Diyos. Sabi sa Biblia, dininig ang kanyang panalangin. Iniligtas siya sa kamatayan. Sabi, sa pinaka number 1 katibayan sa banal na Quran, hindi siya namatay, hindi siya naipako sa krus, hindi siya naibayubay sa krus. Ang kanilang paniniwala ay chismis, haka-haka. Ano po yung paksa po natin ngayon? Si Jesus hindi namatay at naipako sa krus. Hindi siya yung namatay at naipako sa krus. Meron po akong katibayan. Nandito po sa Gospel of Barnabas. Supporting po ito. Let me remind you, Mr. Sakaging, ang paggamit ng ganyang book ay hindi patunay na totoo ang iyong paniniwala. Remember, my friends, as of now, lalo pong napapatunayan na yung so-called Gospel of Barnabas na yan ay forgery lang. Forgery. Hindi po talaga ito isinulat ni Barnabas. At kung tutusin, merong ilang mga Muslim apologists na hindi na po gumagamit ng librong yan. Okay, listen to this. Importanteng malaman natin na huwag naman magkaroon ng pagkalito. Bakit? Meron kasing nakasulat na quote-and-quote Gospel Barnabas na naisulat noong 1500 at yung Epistle of Barnabas na naisulat noong AD 70 to 90. Well, ang Epistle of Barnabas ay naisulat noong late 1st century but probably not by the Barnabas name in the New Testament. While more of a pseudo-gospel with some historical value, the Epistle of Barnabas was never considered canonical by the early church or any church council. However, the Gospel of Barnabas has absolutely no apostolic support and was written 1,400 years after the time of Barnabas. This is evidenced by the fact that it was never quoted by any church father or church historian before the 16th century. So, ang nangyayari dito para suportahan po ang premise ng Surah 4157, ginagamit nila yung so-called Gospel of Barnabas na yan to disprove, para i-disprove yung napakalinaw na ebidensya na nagpapatunay na Jesus really died by means of crucifixion. Anyway, let's go back to the topic, to the video. At sa Biblia mismo. At number 1 na katibayan, nandito po sa banal na Quran. No? Sapat na po ito. Okay. So dito he was arguing in circles there. So ang ganito yung kanyang argument. The Surah 4157 is true because the Quran says so. That's not even a good argument to prove that. Kasi kung mapapansin, agad-agad ganito yung premise. Unahin nila yung isang passage ng Quran na wala namang naka-witness doon or whatsoever. Tapos pupunta halimbawa sa Bible by quoting many passages out of its proper context para patunayan yung kanilang claim. And then they will go on to other book kahit wala naman itong kahit napatunayan naman na ito ay forgery, so to speak.
ay tuturing nga itong medieval forgery. Pero sige, pagbigyan muna natin ng kanyang mga paliwanag. Kaya lang, kahit sa Biblia, sinasabi, si Jesus Christ hindi namatay, nagpako sa krus talaga. Meron pa tayong Gospel of Barnabas. Okay, so he mentioned again the so-called Gospel of Barnabas, which is a medieval forgery. Evidence reveals the Gospel of Barnabas was most likely written by a 15th century European, excuse me, who wrote inaccurately about the life of Jesus. Ibig sabihin, una, hindi po ito isinulat ni Barnabas talaga yan. Pangalawa, sobrang late na ito nang naisulat. 1,400 years pa nga after the time of the apostles. No? Na totoong hindi talaga siya naipako, hindi siya namatay. Pero alam niyo po ba, sa Gospel of Barnabas kung sino po ang naipako at nakuha ng mga sundalo para ipako sa krus? Okay, hula ko si Judas yun. Si Judas. Kita nyo, tama nga ating pinipinpoint. Hindi po si Jesus Christ. No? Ito po yung nakasulat po dito. Imagine mo yung point na sinabi ng nakapako na, Father, forgive them for they do not know what they're doing. Tapos sinabi niya doon sa isang magnanakaw na, today you will be with me in paradise. Tapos sinabi nito kay Maria na ina ni Jesus sa laman at kay Apostle John na, woman, behold your son behold your mother. Isipin nyo nga yun. Sasabihin ba yan ni Judas Iscariot yan kung siya nga talaga? At lumalabas na kung tama ang kanyang logic dyan, kung tama ang kanyang argument, then it's Allah who deceived many people. Kaya nga pinipinpoint ko na kung tama po yung premise ng mga kaibigan natin against the crucifixion of Jesus, then are they telling me that their God is the greatest deceiver of all? Na ang kanilang Diyos ay pinakadakilang manloloko pala? Sa Gospel of Barnabas. O kita nyo mga kapatid. No? So, Mag-fact check ka muna po, sir. po yung isi-share ko po sa inyo ngayon, no? Mashallah, bismillahirrahmanirrahim. Nag-iisang Panginoon na Panginoon ka. Saan man dako ng daigdig ang inyong Okay. abang lingkod. Bashlahi wa barakatuh sa lahat po ng mga kapatid, no? At Oh. so, 'di ba? So gusto ko pong mag-share mga kapatid, mga kababayan. Alam nyo ba? Alam nyo ba, Meron po tayong gagamitin ngayon na tatlong batayan. yung batayan, pero yung dalawang batayan na ginamit mo ay hindi po historical data, hindi po reliable. Tanging Bible lamang ang reliable, so to speak. Not just because of the claims that the Bible is God's word. Not only that, meron po tayong aktual na katibayan based on manuscript evidence, internal evidence, and external evidence. At unlike dun sa dalawang libro na ginamit nyo po, na una, yung tinataguran nyo pong Holy Book, ay naisulat 500 years after the time of Jesus and His disciples. Hindi po talaga pirming naglalarawan yan sa tunay na historical Jesus. Tanungin nyo man si Bart Ehrman. At pangalawa, yung so-called Gospel of Barnabas na yan ay hindi po talaga isinulat ni Barnabas. Come on. Come on, my friends. Isa pa, kung ang Gospel of Barnabas na yan ay naisulat noong 1st century, it would have been quoted in other documents of the same time period. But it is not cited a single time in works of either the church fathers or Muslim clerics until the 15th century. Nako po. Nako po. Tatlong basihan. Huwag po kayong magugulat ha. May libro po ako. Ay, wala namang nagugulat dyan. Sanay na po tayong makapakinig ng ganyang mga argumento na matagal ng debunk. Ito po yung libro ko. No? Sa kasalukuyan po kasama ko po ang hindi ko na po ipapakilala sa inyo, no? Katabi ko po dito. At siya po ngayon ang magbabasa, no? At gusto niya maging kabilang sa larangan ng da'wa, no? Inalis po nila. Kaya may tinatawag na to. Time out. Anong sabi? May libro po akong The Gospel of Barnabas. Alam niyo po ba mga kapatid? Itong Gospel of Barnabas na inalis po nila. Kaya may tinatawag na apokrypha. Kaya nga yung Bible, yung 73 books na ginawa ng mga Catholic, ang ginawa po nila,
ng mga Christian, yung mga ayaw sa katuruan ng Catholic, tinanggal po nila yung kaya nga yung Bible na hawak nila, ginawa po nilang 66 books, no? So yung 73 books, inalis po nila yung ibang kasulatan. Kaya nga yung dalawa hindi magkasundo. Inalis po nila yung ibang kasulatan, no? So alam niyo po ba na may mga natitira po? Hindi po nangangahulugan na bilang Muslim, ito po yung katibayan po namin. Sapat na po yung Quran. Sabi niya, inalis daw ng mga Protestant Christians daw yung mga apocryphal books. Saan yung evidence nyo, sir? Conspiracy theory na naman to. But remember, my friends, listen to this. Ang 66 books ang talagang recognizable bilang canonized or inspired, so to speak, the Word of God, so to speak. Nakailang so to speak na ako? Tatlo? However, yung tinutukoy niyo po ng mga apocryphal books, although pakipakinabang pagdating sa pag-analisa ng kasaysayan noong intertestamental period, yung mga librong tinutukoy niyo po ay hindi po itinuring ng mga Hudyo na inspired. And by the way, yung hawak niyo pong libro na so-called Gospel of Barnabas, una, hindi po yan naisulat noong panahon ng mga eyewitnesses noong first century. Pangalawa, ang totoo niyan, maraming error yan. Nag-quote ka na si Judas daw yung napako raw sa krus instead of Christ. Kaso parang nakakalimutan niyo po, sir. Ang description ng Palestine ay nagpapakita na ang nagsulat ng quote-and-quote Gospel of Barnabas na yan ay hindi pamilyar sa heograpiya ng Israel. He alleged that Jesus sailed to Nazareth, which is an inland city. Also, sinasabi rin ng naturang so-called Gospel of Barnabas na si Kristo daw ay isinilang noong si Poncio Pilato ang gobernador. Pero, ayon sa kasaysayan, si Pilato ay naging gobernador lamang noong AD 26 or 27, long after Jesus' birth. So, dyan pa lang, meron na tayong makikita na mga errors dyan sa sinasabi na Gospel of Barnabas dyan na hawak nyo. Oh, come on. Nako. Bukod sa yung argumento na, hindi, inalis nila yung Gospel of Barnabas sa Bible. Ano yun? Mala Da Vinci Code ang dating? Yung Quran, sapat na po yun na pinagbabatayan po namin, no? Kasi Okay, nasabi niya na sapat na raw yung kanilang libro to prove that their argument is correct, which is another textbook example of what we call circular reasoning. Yung parang ang Quran ay nagsabi na ganito, so tama yan. O like, yan na yan, binanggit yung Surah 4157 na sinasabi na hindi raw napako sa cross si Kristo. Ibig sabihin, totoo raw yun. Iyang kaso, una, kung sino man yung nagsulat ng Quran na yan, hindi po yan naisulat ng first century. Wala siyang nalalaman sa kultura ng Israel noong time na yun. Kasi 500 years nung naisulat yan. So it's very ironic that they believe in a certain book without even examining the evidence concerning it. And yun po yung pinaka naghanap pa ng libro. na Quran, no? So, sapat na po yung Quran. Sinuportahan po ang banal na Quran ng Gospel of Barnabas at saka ng Bible. This is one of the textbook example of how not to read the Bible. Kasi kung ang agenda mo, halimbawa, ay patunayan yung ganyang premise like this one, that Jesus allegedly died by crucifixion, by quoting a certain vague text na wala namang historical reliability nito, and then you will quote some Bible passages out of its proper context like Hebrews 5:7, Sign of Jonah, you name it, and then mag-quote ka sa isang medieval forgery, you are not doing good job to study it. No? Ano po yung paksa po natin ngayon? Si Jesus hindi namatay at naipako sa krus. But there are other Muslim
apologists who assumed or who argued na si Kristo daw ay ipinako pero hindi namatay. Ano ba talaga? Hindi siya yung namatay at naipako sa krus. Meron pa akong katibayan. Nandito po sa Gospel of Barnabas. Na wala namang basis sa historical data. So, unreliable yan at isa po siyang forgery. Isinulat yan ng isang Europeo. Supporting po ito. At sa Biblia mismo. Actually, the Bible already backfires her argument repeatedly. You don't even notice that. At number 1 na katibayan, nandito po sa banal na Quran. Sinulat 500 years after the time of Jesus and his apostles at hindi po ito nakabatay sa historical data. Hindi po ito yung mga records dyan, especially about the life of this quote-unquote Jesus na yan sa mismong book na yan, ay hindi po base sa eyewitness testimony. No? Sapat na po ito. It's not even a good argument. Kaya lang, kahit sa Biblia, sinasabi, si Jesus Christ hindi namatay, naipako sa krus talaga. Meron pa tayong Gospel of Barnabas. No? Na totoong hindi talaga siya naipako, hindi siya namatay. Pero alam niyo po ba, sa Gospel of Barnabas kung sino po ang naipako? Yeah, okay, you already repeat that kind of statement. Nangangahulugan na ginagawa ko to, nagsisiwalat ako ng katotohanan. You're not really doing a good job on telling your followers how to re-examine their sources at all. Hinikayat ko kayo maging Muslim, hindi. Dahil sa Islam, hindi po kailangan ng membro, hindi po kailangan ng kahit na sino mang sasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Really? After what Surah chapter 9 verse 29 says, fight those who do not believe in Allah. Wait a second. That kind of statement is just kind of a joke. Pat na po, na patnubayan kayo ng Allah kung kayo po ay gagabayan. Kung hindi po, ayaw nyo buksan ang puso't isipan nyo, abay nasa sa inyo po ang pagpapasya mga kababayan. Here's my challenge to you. You know what? We have good reasons that Jesus really died by means of crucifixion. Una pa lang, naipredict na yan ng Panginoong Jesus ng maraming beses sa kanyang ministeryo. Bukod dyan, inihula na yan ng Old Testament na si Kristo ay talagang mamamatay by means of crucifixion. Bukod dito, the nature of crucifixion assures his death, since it's death by suffocation unless one is undergoing the excruciating pain of continually pulling himself up for short breaths. So, kung ang crucifixion victim na yan ay hindi na sumisigaw ng pain ng several minutes, patay na. Isa pa, Jesus' side was pierced, sinaksak yung tagiliran ni Kristo, which flowed a mixture of blood and water, na pinatunayan din yan ng medical research. Siyempre narinig ng lahat ng mga taong nakasaksi, kaibigan man o kaaway ni Kristo, yung mga last words ni Kristo dyan. Kaya itong tanong ko, how come nasasabihin ni Judas ang mga katagang yan, no? At saka, itong mga Roman soldiers na nagsagawa ng execution na yan, eksperto yan. Eksperto sila pagdating dyan. Kaya nga, kung tutusin, ang mga remarks ng ating kaibigan dito ay yung arguments, no? Hindi po yung tao. Ulitin ko, hindi po yung tao. Yung arguments po tinutukoy. Yung arguments po niya, ang totoo, wala sa ayos. Batay lamang ito sa mga assumption na wala namang good reasons, walang good evidence. At nag-quote siya ng isang document na napatunayan na ito ay medieval forgery. Well, if our Muslim friend was watching like this video, well, here's my encouragement to you. If you have open mind and open heart, i-re-examine nyo po yung mga sources na binabanggit nyo. Huwag puro dada lang. Aral-aral din pag may time. By the way, if you want to disprove the crucifixion of Jesus, then kinokontra mo na yung historical data. At isa pa, ang alam ko, the Bible says, 2 to 3 or more witnesses ay masasabing reliable na. Yung Quran,
na kung saan isinulat lamang supposedly ng isang tao 500 years after the time of Jesus and his disciples. Sorry to tell you, hindi po reliable. May kinalaman sa historical Jesus yan. Mas lalo na po yung tinatawag na quote-unquote Gospel of Barnabas na hindi naman talaga isinulat ni Barnabas at ito po ay talagang naisulat ng isang Europeo noong 1500 noong 16th century. So, again, we have already presented good reasons why we believe, based on good evidence, that Jesus really died by means of crucifixion, and on the third day, He rose from the dead. Ang burden of proof ay nasa inyo, Mr. Sakaging.